natin mga ka-GP Natics. Abogado ni Atong Ang, posibleng mawalan nga ba ng lisensya mga ka-GP Natics dahil doon sa kanyang pahayag? Ayon po sa mga balita ngayon, mga kababayan, na inilabas po ng ibang mga network, ay ang abogado daw nito mismo, sorry kung hindi ko na nakuha yung pangalan pero ito daw mismo ang nagsabi mga kababayan at nag-advise kay Atong Ang na isang wanted na ngayon na wag pong sumuko mga kababayan. Grabe Oh, ito po mga ka-GP Natics. Ano kayang pwedeng mangyari dito bukod sa mawala ng lisensya mga kababayan? Kasi sa pagkakaintindi ko dito, ayon dun sa ibang mga abogado, na kapag ang isang tao ay meron ng warrant of arrest, mga kababayan, hindi mo na pwedeng sabihin na yung suspect, 'di ba? Yung tao na may warrant ay wag ka nang lumabas. Hayaan muna natin na exhaust lahat ng remedies natin. 'Di ba mga kababayan, yan ay maliwanag na nagba-violate ka na ng batas. 'Di ba? Nagba-violate ka na ng batas. Dapat ang gawin mo diyan kapag meron ka ng warrant of arrest ay sumuko. Kapag sumuko ka na, doon mo po gawin yung mga legal remedies na alam mo. Hindi yung sasabihin mo, yung tao, mga kababayan, ay wag kang susuko hanggat hindi natin nagagawa lahat ng legal remedies. Diba? Maliwanag yun na meron pa naman kayong mga sinumpaang tungkulin. Pero, syempre mga kababayan, hindi tayo expert sa ganyan. Yun lang yung mga nakikita natin na kamalian. Pero pakinggan din natin yung mga paliwanag ng iba pang mga abogado hinggil sa bagay ng hindi pag-surrender ng kliyente ng abogado nitong si Atong Ang. Client not to surrender. So, merong news report. Atong Ang lawyer advised client not to surrender. So, merong news report na nilabas ang ABS. Okay, meron pang obstruction of justice. Tama ka, Sir Leo. Mga kababayan, dahil hinaharang mo, di ba? CBN. According to the report, legal counsel for Atong Ang said he has advised his client not to surrender to authorities as they intend to exhaust all available legal remedies. Pero ito ang problema. May warrant na. Under the rules of criminal procedure, kapag may valid warrant of arrest issued by a court, the accused must be arrested or must voluntarily surrender. Kapag hindi ka sumuko, after a warrant is issued, ang status mo ay fugitive from justice. Correct. At sa jurisprudence, klaro ang ruling ng Supreme Court. Flight is an indication of guilt. Hindi mo pwedeng i-justify ang hindi pagsuko by saying we are exhausting legal remedies. Ang mas grabe pa dito... Eto ngayon mga kababayan, meron pang dito. Dahil nga, flight is admittance of guilt, mga kababayan. Isipin na lang po natin, kung nawawala si Atong Ang, di ba? Merong inilabas yung Supreme Court na bagong ruling sa mga fugitive, di ba? Mga kababayan, pag pugante ka na, ang sabi, hindi ka pwedeng magkaroon ng judicial relief. Kailangan ikaw ay umattend, di ba? Kasi ang status niya na ngayon ay pugante. Nagtatago Flight is an admission of guilt. So nagtatago siya. Hindi naman siya sumuko sabi ng ruling ng bagong Supreme Court, alam naman natin na apply na to kay mga kababayan, kay Zaldico, maging kay Harry Roque, 'di ba, na kailangan physical appearance, hindi pwedeng abogado mo lang ang a-attend. 'Di ba, mga kababayan? Ang unang-una yan ang sinasabi ng Supreme Court Kung gusto mo patunayan na wala kang kasalanan, dahil may warrant of arrest ka na, kailangan pakita mo yung sarili mo, isubmit mo yung sarili mo. Ito yung siguro nakalimutan ni Attorney Ibanez dito sa kanyang vlog, mga kababayan. Di ba? Yung lawyer daw mismo ang nag-advise na huwag sumuko. That is dangerous and irresponsible. Correct. Under the Code of Professional Responsibility and Accountability, lawyers must uphold obedience to the Constitution and to the laws, and must not counsel or abet activities aimed at defying the law. Kung in-advise mo ang kliyente na i-ignore ang warrant, technically, you are advising your client
to violate a lawful court order. Exactly. Mga kababayan, 'di ba? Lumalabas dito na you are against the law. Na ayaw mong katigan yung sinasabi ng korte. But then again, you are a lawyer, mga kababayan. The only way na sagutin mo yung sinasabi ng korte or yung mga kababayan, yung utos ng korte, di ba kayo ay mag-motion for reconsideration sa korte din mismo. Hindi pwedeng ikaw lang yung magbibigay ng advice dun sa client mo na hindi ka na, oy, wag kang sumuko. Hindi ganoon, di ba? Pag isang abogado, ang tamang advice dyan mga kababayan, talagang lumaban ka sa korte. Oh. So may nakakalimutan sila ditong part yung sinasabi ko kanina na ang isang tao na pugante na mga kababayan cannot, 'di ba? Seek judicial relief. Kailangan ito ay merong kang physical appearance. Yung sarili mo talaga, hindi yung abogado mo lang. That is a ground for administrative liability and pwede pang umabot sa disbarment. The proper legal advice is simple. Surrender and file the appropriate motions. Correct. Surrender and file the appropriate motion, mga kababayan. Yan yung sinasabi ko kanina. 'Di ba? Para tawag dito, i-question mo yung inilabas ng korte, mga kababayan, doon sa iyong kliyente ay by having appropriate motions or actions. Ano ba yung nararapat na remedyo? Hindi yung remedyo ng pagtatago. Remedyo na naaayon po sa ating konstitusyon, na naaayon sa batas. Motion for reconsideration, etc., kung ano pa man yun. 'Di ba? File a motion to recall warrant, motion for reconsideration, Sir petition Dodi, for bail, or petition for certiorari. Pero gawin mo yon after you have surrendered. Because once you became a fugitive from justice, the court may even refuse to hear your motions. Correct. Hindi ka pwedeng humingi ng pabor sa court kung ikaw mismo ay tumatakbo mula sa court. Oh, yan pala yon. Hindi pala kulang yung video na to. Hindi ko lang narinig yung banda sa uli. Okay? Yan yung sinasabi niya, mga kababayan. A fugitive cannot relieve. Or cannot seek a judicial relief, mga kababayan. Kailangan magpakita ka talaga. Oy, ano ba pangalan ng abogado ni Atong Ang na yan? Bakit ganun? Yung abogado ni Atong Ang, handa bang ipagpalit ang kanyang propesyon para sa malaking halaga? Ganun ba yon? Hindi, mga kababayan, hindi ko lang talaga magets. Kasi isang abogado, kumbaga para sa akin, pag natanggal yung title mo bilang abogado, marami nga dyan, mga kababayan, nagpapakamatay, no? Para lang magkaroon ng title na bilang abogado. Talagang nagsusunog ng kilay. Tapos pag ito ay nawala sa kanila, talagang ikinakahiya nila yon, talagang pinagsisisihan nila yung bagay na yan. Pero dito, mga kababayan, giving advice na magtago ka na at huwag sumuko. Parang very, very awkward. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Baby Agaid, malamang nasa loob si Atong Ang kasi matagal yang papasukin ang mga pulis. Oo, pero yung babae naman yun, Ma'am Baby Agaid, no? Iba pa tong nag-advise sa kanya. Ito yung lalaki naman ito. Oo. Yun ang hirap dito sa Pilipinas Sir Benji Uy. Na kapag mayaman ka, hindi ka magalaw-galaw kasi ang daming legal remedies na pwede mong gawin, lalong-lalo na yung abogado mo. Pero kapag mahirap, dahil wala ngang abogado na maayos at hindi ka pagtsatsagaan ng mga abogado, sigurado kulong ka kaagad. My God. Diba? I hate drugs. Sigurado kulong ka kaagad. Wala nang wala nang trial, mga kababayan. Guilty agad. Attorney Krung-Krung, sabi ni Kuya Bay. Paano nilang iharap si Atong Ang tunay na guilty? Lihitimong kriminal ang chekwang yan. Umay. Ipinaglalaban ng mali. Handa naman kung marami nang naibigay si Atong Ang na pera mula noon. Simula nang siya ay di ba? Baka peking abogada.
Hindi naman. Hindi naman mga peking abogado o abogada yung mga yun. Kaya lang, mga kababayan, parang ang dating kasi sa akin, ano na sila na mismo yung bumabaluktot sa batas, di ba? Yung video ng lawyer ni Atong ang malakas na ebidensya, yan ang advising na magtago ay siya disbarment na yan at makasuhan. Mga kababayan, paano ba magpo-prosper yung disbarment case na ganyan? Siyempre, dapat merong mga abogado din na magpa-file mismo ng disbarment case against this lawyer. Kasi kung wala naman pong magpa-file ng disbarment case against dito, ay wala ring mangyayari. No? So, kailangan natin ng aksyon. Pag walang aksyon, edi wala ding resulta. Diba? Kaya minsan mga ka-GP Natics dito tayo talaga nagkakaroon ng problema Kapag sana mayroon tayong mga nakikitang mga mali na ganyan na ginagawa ng mga mga abogado natin, sana yung Integrated Bar of the Philippines, yung Supreme Court, magkaroon na sila ng motu proprio investigation. 'Di ba? Sana sila na mismo mga kababayan, hindi na kailangan na meron pa mag-file ng disbarment case against this lawyer. Dapat kayo na mismo. Kasi as member of the bar, eto mga to, kayo ang sinasandigan, dapat kayo na mismo ang magpaimbestiga. Motu proprio. Magkaroon ng initiative, hindi yung tutulog-tulog sa kangkungan. Diba? Hi Perry. Tama ba? Pearl. Sorry, Pearl. Thank you so much for following this channel. Thank you. Pwede namang Supreme Court ang mag-disbar like sa nangyari kaya. Yun nga, Sir Leo. Ang problema kasi, ang tawag dito, ang Supreme Court ba ay magkakaroon sila ng motu proprio investigation or initiative para ma-disbar itong lawyer na to? Yun kasi ang katanungan natin 'Di ba? Alam naman natin mga kababayan, Diyos mio Marimar. Eto mga nasa Supreme Court kapag hindi rin pinukpok, hindi rin kikilos Yung kay Gadon, mukhang mukhang may naglakad dito para mapadali, 'di ba? Yung attorney Villarreal na abogado ni Atong Ang, parang si Kaufman. Siya ba yung si Villarreal ba yung babae o yung lalaki? Hindi ko nakuha yung pangalan ng lalaki. Parang ayaw ibigay. Hinahanap ko kanina. Sabi ko, ano ba pangalan ng abogado na to? Mahihirapan mga pulis na makuha si Atong Ang kasi madaming Kristo na hawak si Atong Ang. Sabi ni Oliveros sa channel. Palagay ko naman na Sir Oliveros, kapag ginusto maraming paraan. Pag inayawan, yun. Talagang hindi mo makukuha yan. Oo. Yun nga, Sir Leo. Kay Attorney Larry Gadon, sila ay nagkaroon ng initiative. 'Di ba? Dahil may nagreklamo daw, di umano. Mga kababayan, paano to? Pag wala nagreklamo, wala din kayong motu proprio investigation. Oh. Okay, si lalaki pala, si Gabriel Villarreal. So, siya mismo yung nag-advise dito kay Charlie Atong Ang na wag sumuko. Nako. Samantalang mura lang ang nagawa ni Attorney Gadon, madisbar na. Si Inday Lustay over magmura, nagbanta pa, hindi madisbar. Disbar ang punyemas. Sabi ni Sir Leo. Malakas ang kapit. Appointee lahat ng tatay. Diba? Halos lahat ng nasa Supreme Court appointee ng tatay. Pera-pera. Sabi niya RR in the Philippines. Diba? Nakakapagtaka itong mga abogado na to. Dapat yung mga abogado na to, mga kababayan, matik. Kapag sana sila ay tumaliwas sa batas, sa sinasabi ng batas, dapat matik, disbarment kaagad di ba? Para hindi na dumami itong mga anay. Sabi ni Andrew Ralph, parang nakakadismaya ang justice system natin. Bakit ganyan ang mga lawyers ngayon? Syempre, pera-pera nga
So, sobrang laki siguro ng legal fees ng legal counsel ni Atong Ang, hindi niya na naisip na mali yung advice niya. So, yun nga yung tanong ko kanina, ano ba to? Handa ka na bang mawala yung title? Ha? Para sa salapi? Diba? Oo. Pag tumaas pa yung reward kay Atong Ang, tiyak huli yan. Baka pati tauhan niya, maituturo siya. Sana nga, siya rito Sambrona. Kaya lang, mga kababayan, hindi rin eh. Hindi rin. Alam ko si Bantag, ang alam ko meron din yung 10 million eh. 'Di ba? Pero hindi rin nahuhuli hanggang ngayon. Baka naman wala na dito si Atong Ang. December pa nakatakas. Yun kasi ang mali sa atin dito sa Pilipinas. Kapag may kaso na dapat na ganyan, mga kababayan, matik na sana na yung mga akusado ay matik na hindi lang ilbo. Diba? Dapat mga kababayan, hold departure order kaagad. Kasi may pailbo-ilbo pa eh. Pag may kaso na, hold departure order. Hindi na dapat pailbo-ilbo pa. Lookout bulletin, lookout bulletin. Wala naman magagawa yung lookout bulletin na yan. Kaya nga po, ang abogado dapat, matapang nilang ipagtanggol ang mga kliyente nila, hindi yung matapang silang magsabi na wag nang sumuko. Hindi natin alam kung ano nasa isip ng mga abogado na to. Pag nalinis na mga appointee ni Diggs, baka maging maayos na sa Lamona. Anong Lamona? Sana si Topacio na lang kinuha ni Atong Ang para diretso sa sakulungan. Oo. Sa bagay, Ma'am Elizabeth na Pisa, totoo naman, may backdoor. Di ba? May backdoor. Sa dami niyan. Oh, lookout katamaran yan, mga ka-GP Natics. Ilbuhin mo yan sa mukha, kundi yan mahilo, umaya. Hindi, yung, yung ilbo kasi yung, immigration lookout bulletin order. Yun yung nila eh, 'di ba pa? Pag may kaso ay wala pa naman wala pa namang warrant, wala pang ganito ganyan, ilbo muna. Ilbuhin daw sa mukha, sabi ni Ma'am Irma sino Ma'am Elizabeth na Pisa, tingnan ko lang. Oh, sabi ni Ma'am Irma Kapuyan. Alam mo na 'yon, yung mga poon sa Taft Avenue, okay. All right.